Hey guys, it's me, Dia. Welcome to Archi Tutorials, where I will teach you how-to videos for your architecture plates. Ready your markers because we will use it to render different textures and materials. Today, we will render trees, or in architecture terms, foliage. Pinili ko muna ang mga kulay ng markers na pwede natin gamitin para dito. Mostly, kukuha tayo sa mga greens. By the way, if you are planning to get these markers, I'll put the link on the description box so you can check it out. And you can use this video as a reference for rendering trees in your architecture plates. Kung iba naman yung marker na meron kayo, pwede naman na gumamit ng shades of green. So ito na yung mga kulay na napili natin. Una, itong potty, yellow-green, grass green, pastel green, emerald green, pale green, and lime green. Sa unang video natin, ginuhit natin ang plan views ng 5 klase ng mga puno. Ngayon naman, iguguhit natin ang elevation nito. Tulad sa plan view, magsisimula tayo by creating circles. Ito kasi yung magiging guide natin para malaman kung hanggang saan lang ang hangganan ng mga dahon sa puno natin. Itong unang tree, yung malalago yung mga dahon. Sunod naman ay may variation sa leaves. May mga kumpol na maliliit at malalaki. Itong pangatlo, puro branches lang. Next naman ay pine tree. And lastly, coconut tree. Simulan na natin ang pag-render dito sa unang tree gamit itong lime green as our base color. I-fill lang natin ang buong area in a circular motion para hindi flat yung mga dahon. And in this way, hindi natin isa-isang dinadrawing yung mga dahon pero mukha pa rin siyang marami. Para naman sa trunk ng puno na to, gagamit tayo ng potty. Then after that, kuhain na natin itong grass green to shade. Ganun pa rin yung ginagawa kong stroke. Next naman ay itong pastel green which we will use sa area ng trees na malapit sa light source, which in this case is at the upper right corner. After that, ginamit ko naman itong Unipin to create details and lines. Dito naman sa sumunod na tree, let's use a much more lighter colors. We will use pale green as our base, at katulad kanina, circular motion lang din yung pagkulay natin dito to mimic yung leaves. Gagawin ko namang pang shade itong lime green at ilalagay lang natin siya sa farthest part mula sa light source. At gagamitin ko din itong pastel green as highlight or sa part na malapit naman sa light source. Gagamitin uli natin itong potty para sa trunk. Using Unipin, i-drawing lang natin ang mga details.
Next ay itong puno na puro branches. So gagamit tayo ng yellow-green as our base color. Next, gamitin natin itong putty and grass green. At using Unipin, let's create details. Sa pine tree naman, gagamit tayo ng lime green ulit as our base color. I-fill lang natin lahat. Pero dahil iba yung leaves dito, we won't be doing a circular motion. Instead, stroke lang. Then, let's use this grass green to shade the tree. And mag-line lang ulit tayo katulad ng kanina. Using emerald green to deepen naman at maging vibrant yung green ng pine tree natin. After that, pwede na tayong mag-add ng details using Unipin. Dito naman sa last, gagamitin natin yung mga kulay din na ginamit natin sa pine tree. Gumamit pala ako ng warm gray na number 3 para sa shadow ng tree natin. As you can see, pa-diagonal lang yung pagguhit ko dito. So, ayan na. I-swatch na natin yung mga colors na ginamit natin dito sa baba. Sa una, gumamit tayo ng lime green as our base color, grass green, and pastel green. Next naman ay pale green, lime green, and pastel green. Next naman ay yellow green, putty, and grass green. And for the last two drawings, gumamit tayo ng lime green as our base color, grass green, and emerald green. At ito na yung result. Kung nagustuhan mo ang tutorial na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. And follow me on my social media accounts. Thank you for watching!